Dinig nilang apat ang malakas na tampal ni Luis sa kamay ni Ray. Napalingon silang lahat kay Luis. May lamok bro, kaso nakalipad. Baka magka-dengue ka. Better safe than sorry. Baliw talaga tong si Luis. Paano magkakalamok sa mamahaling restaurant? Buti na lang at mukhang naniwala naman si Ray. Nagkaroon siya ng pagkakataong lumayo ng konti. Kaso ay sumunod si Ray sa pag-usad niya ng upuan. Nilaro naman ng daliri nito ang dulo ng mahaba niyang buhok. Iniiwasan niyang mapalingon kina Luis at Kate. Nagtalik nga kayang dalawa sa toilet? Bakit ang tagal ng mga to? Nakadress pa naman si Kate ng maiksi. Impotent lang ang lalaki hindi maakit dito. Magandang kanyang kapatid, sikat itong modelo kaya alaga ang katawan. Last month lang siya nagsimulang mag-gym. Pinilit niyang sarili for health reasons at syempre, gusto niyang ibalik ang dating katawan ng dalaga pa siya. Nagpupunta na rin siya sa skin clinic upang paalaga ng balat pati sa dentist para sa kanyang ngipin. Napapadalas na rin ang appointment niya sa salon para sa kanyang hair and nails. Nairita siya sa tawanan ng dalawa. Bumulong siya kay Ray upang magpaalam ng uuwi. Kaso'y malakas ang tugtog kaya hindi siya nito madinig. Kailangan niyang ilapit ang mukha sa tenga nito. Nagsalita din si Ray. At halos mahalikan na siya sa pisngi. Magsayaw daw muna sila bago siya umuwi. Pinagbigyan na niya matapos lang ang gabing ito. Tatayo na sila nang madinig niya ang pagkabali ng chopsticks na hawak ni Luis. Napasulyap siya dito. Madilim ang mukha nito na tila at orong galit na kaagad na ikubli ng mapasulyap kay Kate. Hindi niya ito pinansin. Mabuti na lamang at hindi napapansin ng dalawang inaasal ni Luis. Kinuha niyang kamay ni Ray upang mapagbigyan na niya ito at makauwi na. Mukhang nag-request pang binata ng kanta dahil pagtayo nila at pagdating sa dance floor ay pumailan lang ang isang love song. Hinila siya ni Ray upang sumayaw. Napadami na yatang nainom niya kaya napasubsob na lamang siya sa dibdib ng binata. Hinina niya mabalanse ang katawan. Nahagip ng mata niya si Jace na masamang tingin sa kanya. Nakaupo pa din ito sa table ngunit mag-isa na lamang. Nakita niyang palabas si Kate at may kausap sa telepono. Mas lalo niyang dinikit ang katawan kay Ray upang pagsalosan ng dating asawang nang iwan at nanakit sa kanya. Makaganti man lang ng very light. Gusto niyang ipakita ang may ibang lalaking nagkaka-interes sa kanya. Napakatagal namang matapos ng awitin, nangangawit ng paa niya at natatakot siyang anumang oras ay mag-iskandalo si Luis. Pero naisip niyang hindi nito gagawin yon dahil mahantad ang tunay nitong pagkatao. Nakahinga siya ng maluwag nang bitawan na siya ni Ray at natapos ang kanta. Ngunit nalamig siya nang lumuhod ang binata sa kanyang harapan at ilabas ang maliit na box na may lamang singsing. Kumikinang sa tama ng ilaw ang barilyanteng nakapaligid sa singsing. Natutup niyang bibig dahil talagang nashock siya at natakot. Bakit ito magpo-propose? Hindi naman sila magkasintahan. Ano to? Shortcut? Nadinig niya ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Napalinga siya. Madaming tao at natuunang pansin niya kay Luis na katabi ni Kate. Malamig ang ekspresyon nito. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha ng dating asawa. Nakasombrero ito kaya nakatagong mga mata na bahagyatong yumuko. Say yes! Tuwang-tuwa si Kate na tumayo pa upang suportahan ng kinakapatid. Sumunod na naghiyawan ng mga tao na pressure siya. Ano ang gagawin niya? Wala siyang plano magpakasal kay Ray. Ngunit ayaw din naman niyang mapahiya ito sa harap ng maraming tao. Napakawalang puso naman niya kung bibigyan niya ito ng kahiyan sa kabila ng mga kabutihan nitong ginawa para sa kanya. Napansin niya may kamera pa na kumukuha sa kanila. Sasagot siya ng yes ngayon at mamaya na lang niya ito kakausapin para sabing hindi siya handa at ayaw na mag-asawa ulit. Yes, halos hindi lumabas sa bibig niya ang isang maiksing salita. Nakita niyang paglabas ni Luis ng restaurant habang niyakap naman siya ni Ray. Isang paglayo at isang pagdating. Heto na ba ang senyales na dapat na niyang yakapin ng panibagong buhay na wala si Luis? At dapat na ba niyang bigyan ng pagkakataon si Ray? Gulong-gulong isip niya. Sa halip na lumipad sa alapaap ay tila siya lulubog sa kumunoy habang palabas ng restaurant at hawak ni Ray ang kanyang kamay. Hindi niya yata kayang sabihin kay Ray ang katotohanan na napilitan lamang siya. Kimberly, napakasaya ko. Aayusin ko kagad ang kasal natin. Hindi ka magsisisi. Naawa siya kay Ray.
Sa ibang araw na lang niya ito kakausapin ng masinsinan at ipapaliwanag niya na hanggang friendship lang talaga ang kaya niyang ibigay. Wala na talaga siyang planong mag-asawa ulit. Ang taksil na asawang si Luis lang talaga ang minahal niya. Kinabahan siya nang maalala ang asawa, baka manggulo ito at manakit. Tumingin siya sa paligid. Wala namang ibang tao sa parking lot. Kimberly, I love you so much. Madamdaming sabi ni Ray at tinalikan ng kanyang kamay. Mariosep, gusto niyang bawiin ang kamay ngunit hindi niya magawa. Inaalala niya ng maramdaman nito. Ano bang isasagot niya? Ayaw niyang paasahin ito kung sasabihin din niya ng I love you. Maraming salamat Ray, salamat sa lahat. Kahit siya'y nangiwi sa sinabi niya. Sinabihan siya ng I love you tapos ang sagot niya ay thank you. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Hawak pa rin ni Ray ang kamay niya. Hindi na walang ngiti sa labi nito, nahihirapan ng kanyang kalooban. Ayaw niya itong saktan. Si Ray ang naging sandigan niya noong panahong lugmok siya. Napakalaki ng naitulong nito. Babe, bukas may kakausapin akong wedding coordinator para sa kasal natin. Babe, OMG, may tawag na ito sa kanya. Teka, masyado pang maaga, maghintay pa tayo ng ilang panahon. Hindi na tayo mga bata at saka excited na ako makasama ka araw-araw. Preparation pa lang naman. Napapikit siya. Ray, hinay-hinay lang tayo. Kilalanin na muna natin ang isa't isa. Babe, wala akong hindi kayang tanggapin tungkol sa'yo. At sisiguraduhin ko na alagaan kita at mamahalin habang buhay. Maghintay pa tayo ng ilang buwan bago natin pag-usapan ng kasal. Sige babe, ikaw ang masusunod. Sabi nito, sa sobrang ligaya ni Ray ay kahit yata bugbugin ito, ay nakangiti pa rin. Ngayon lamang niya ito nakitang labis ang saya, binigyan niya ito ng ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Malaki ang problema niya. Ayaw niya masaktan ng kaibigan, sa totoo lang ay para na niya itong kapatid. Wala siyang kuya kaya naman gusto niyang presensya ni Ray sa kanyang buhay. Ganun palang pag-ibig, hindi napipilit kung sinong mamahalin, ngunit maswerte ang babaeng iibigin ni Ray. Dapat niyang ihanap ito ng babaeng maaaring pagbalingan ito ng pagtingin. Tama, hahanap siya ng babaeng posibleng ipalit nito sa kanya. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang makatakas sa nangyaring biglaang proposal. Tulala siya't hindi makatulog dahil sa nangyari kanina sa restaurant. Pinagpaplanuhan niya kung paanong babawiin ang kanyang pag-oo kay Ray nang hindi ito masasaktan at mananatili silang magkaibigan. Nagpapahangin siya sa veranda nang biglang may komosyon sa gawing likuran ng bahay. Agad na tumawag ang bagong katulong niya, si Tanya. Halos kay dad niya ito kaya madali niyang nakasundo. Ma'am Kimberly, huwag po kayong lalabas ng kwarto niyo, delikado po. May nahuli po magnanakaw ang mga security guards na dumaan sa likod ng bakuran. Anang kasambahay. Ha? Tumawag na ba ng pulis? Gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Sa isang linggo pa sila makakalipat ng bahay na mas moderno ang kagamitan. Hindi ko po alam. Pinaalis na po ako ng security at inutusan akong sabihin sa inyo na huwag kayong lalabas. Nakita ko po yung magnanakaw na nakipagsuntukan sa mga guard. Sayang po at ang gwapo pa naman. Gwapong magnanakaw? Shit, baka si Luis ang nagtangkang pumasok sa bahay. Agad siyang napatayo, sinalakay siya ng nerbiyos. Kahit nagalit siya dito ay ama pa rin ito ng anak niya. Tanya, bantayan mo na muna si Jacob. Titingnan ko lang kung anong nangyayari. Huwag kayong lalabas hanggat hindi akong tumatawag. Dali-dali siyang tumakbo upang tignan ang magnanakaw na sinasabi ni Tanya. Kinakabahan siya. Naabutan niya nagpapambuno ang tatlong security at si Luis. Nakikipagpalitan ito ng suntok, nakita niyang putok ang kilay nito at umaagos ang dugo sa mukha. Agad siyang pumagitna. Tama na yan! Natigil ng mga nagsusuntukan. Kilala kong lalaki niyan, kaibigan ko siya at inimbitahang pumasok dito sa loob. Bumalik sa pwestong security guard matapos humingin ng tawad kay Luis at sa kanya. Nahabag siya sa itsura ng dating asawa na may sugat at dugo sa mukha. Anong ginagawa mo dito? Hindi ito sumagot. Dumura ang lalaki at putok din palang labi nito. Pumasok ka na muna ng magamot ang sugat mo. Sumunod si Luis sa kanya, tinuro niya ang upuan. Kumuha siya ng first aid kit. Dinampian niya ng bulak na may gamot ang sugat ng asawa. Pagkatapos ng linisin, napangiwi ito sa sakit. Buti na lamang at hindi malalim ang mga sugat na natamo nito. Parehas silang walang kibo at nagpapakaramdaman. Si Luis talaga ang pinakagwapong lalaki nakita niya. Kung buhay si Adonis, si Luis ang eksaktong kopya nito. Ni hindi nakabawas sa kagapuhan nito ang sugat sa muka. Agad niyang inawat ang patuloy na paghanga sa asawang taksil, manloloko at babaero.
Napadiin tuloy ang pagdampi niya ng bulak nang maalalang pananakit ni Luis sa damdamin niya. Aray ko, dahan-dahan naman, reklamo nito. Ano ba kasing naisipan mo't nagpunta ka dito at sa likod ka dumaan? Natural, mabubugbog ka. Yumuko si Luis at tumiwas sa mga mata niya. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong makita ang anak mo? Kakasoli mo lang kaninang hapon ah. Gusto ko lagi siyang nakikita. Mahal na mahal ko si Jacob. Kung pwede nga lang nakuhanin ko na siya. Subukan mo lang na maghalong balat sa tinalupan. Maghaharap tayo sa korte. Hindi mo makukuha ang anak ko. Alam ko naman na kailangan ka ni Jacob kaya nga pinaghahatian natin ang pag-aalaga sa kanya. Pilit niyang pinapakalmang sarili. Nasa kwarto siya, silipin mo na muna tapos umalis ka na. Nagtatago ka pero palagi kitang nakikita. Para kang kabuti. Bigla na lang sumusulpot. Kimberly, huwag kang asyumera. Si Jacob ang pinuntahan ko dito at hindi ikaw. Hindi niya alam kung bakit may epekto pa rin ang masakit na salita galing kay Luis. Tumatago sa puso. Alam ko, huwag kang mag-alala. Matagal na akong tumigil sa pag-asang magiging tayo ulit. Nakalimutan ko. Engaged ka na nga pala sa boyfriend mo. Tumayo si Luis at halos magkadikit na sila, face to face ang harapan nila. Buong tapang siyang tumingala upang salubungin ang tingin nito. Oo, malapit na kaming ikasal. Natupad na rin ang dasal ko na makahanap na lalaking magmamahal sa akin ng tunay. Yung pag-ibig na totoo hindi kumukupas. Mahal mo ba si Ray? Tumama sa mukha niyang mabangong hininga ng asawa na tila may halong droga dahil natatakam siyang tikman ang labi nito. Bakit ako magpapakasal ko hindi? Sinungaling ka pala. Ang sabi mo hindi mo ko susukuan. Luis, sino kausap mo? Ako ang sarili mo. Nauna ka sumuko. Ikaw ang umiwan sa akin. Dahil pinabayaan mong anak natin at ako. Pati ang sarili mo, hindi na ikaw ang babaeng minahal ko. Kahit kailan, hindi ko ginusto mo walang anak natin. Naniwala ka sa doktor ng ibang tao kaysa sa akin na asawa mo. Sobra ako nalungkot nung namatay ang anak natin, na humantong sa depression. Nasaan ka na kailangan kita? At sa tingin mo, hindi ako na-depress sa pagkawala ng anak natin? Kimberly, araw-araw kong iniisip na wala akong kwentang ama dahil namatay na ako ng anak. Oo, naglalasing ako para makatakas sa kalungkutan. Ikaw, nasan ka na kailangan kita? Kaya naghanap ka ng kaligayahan sa iba. Pinabayaan mo ko. Pinabayaan mo din ako. Umiling siya ng mariin. Tigilan na natin ang usapang ito. Wala nitong patutunguhan ko hindi sumbatan at away. Tutal, nangyari ng lahat. Tapos na tayo, parehas lang nawala na kibo. Umakyat ka na sa kwarto ko para makita mo si Jacob at umalis ka na pagkatapos. Basag niya sa katahimikan. Sumunod si Luis sa kanya, pinalabas na muna niya si Tanya sa loob nang pumasok silang dalawa ni Luis. Naalimpungatan ng bata sa pagbukas nila ng pinto. Pupungas-pungas ito at naghihikap pa ang cute niyang anak na tiyak niyang kasing gwapo ng tatay nito paglaki. Nawalang antok ng bata nang makita silang magkasama. Mama? Papa? Love na kayo? Nagsikip ang dibdib niya sa nakitang saya ng anak. Lagi naman kaming love ni Papa. Busy lang kami pareho kaya hindi mo kami madalas makitang magkasama. Kailan kayo sama? Ikaw, ako at Papa? Malapit na anak. Ilang beses siyang kumurap upang ibalik ang luhang nagbabadyang pumatak. Naawa siya sa anak. Hindi niya masabi ang sitwasyon dahil alam niyang hindi pa kayang umunawa ng mura nitong isipan. Sleep tayo tatlo, sabi ni Jacob. Napatda siya at hindi ka agad makapag-isip ng alibay. Hindi pwedeng matulog ang papa niya sa kwarto. Nagulat na lang siya nang tumabi kaagad si Luis kay Jacob. Makapal din ang muka, akala yata buo pang pamilyang winasak nito. Mama! Tawag ng anak sabay turo sa kanang bahagi ng kama dahil nasa kaliwa ng daddy niya. Papagitnaan nila si Jacob. Pero kahit na hindi dapat matulog si Luis. Hihintayin lang niyang makatulog si Jacob at itataboy na niya ito pa uwi. Mauuna pa yata siyang makatulog kay Jacob, pinigil niyang antok. Sinilip niyang mag-ama, nabugbog na ay nakangiti pa habang nakapikit si Luis. Sa kabilang side ng kama, sarap dagdagan ng pasa sa muka. Nakatulog na nga siya at nagising ang diwa niya nang maramdaman niyang paglundo ng kama sa likuran niya. Lumipat sa tabi niya si Luis. Nagpupuyos ang kanyang kalooban, matibay din ang sikmura nitong lapitan siya. Gumapang ang kamay nito sa kanyang hita. Manipis ang pajamang pantulog kaya naman ramdam niyang mainit itong palad. Naramdaman din niya ang maliliit na halik nito sa kanyang balikat at batok. Balak niyang bumalikwas at sampalin ng panghas, ngunit nakikiliti siya. Mukhang balak pang makaisa ng talipandas niyang asawa.
Gusto pa yatang umiskor ngayong gabi. Nagkunwari siyang tulog, kinagat niya ang pang-ibabang labi upang hindi mapaungol sa sensasyong bumabangon sa kanyang katawan. Shit, may ihi na yata siya. Alam kong gising ka, Kimberly. Masarap ba? Never siyang aamin. Nagkunwari siyang naalimpungatan at bumaling siya ng higa na isang malaking pagkakamali dahil napaharap siya dito at kumuwala ng impit niyang daing. Nagkunwari siyang nananaginip, tumihaya naman siya. I'm sorry, Kimberly, hindi na ako makapagpigil pa. Hindi pa rin siya gumigising, napadilat siya. Papa, bakit away mo mama? Sabi ni Jacob kasabay ng malakas nitong pag-iyak. Nagising palang anak, patay mali siyang bumangon. Bakit umiiyak si Jacob? Anong nangyari? Wala, nananaginip lang ang bata, sagot ni Luis. Yumakap sa kanyang ang anak, mukhang nakita nito si Luis na nakapatong sa kanya. Humingi ng gatas si Jacob, hindi sila kumikibo ni Luis. Nang matapos dumede ay tumayo ang bata at may kinuhang mga laruang robot. At naglaro ito, mukhang wala na itong balak matulog, nagpapasalamat siya sa anak sa pagligtas nito sa kanyang karupukan. Wala namang magbabago kahit na may mangyari sa kanila ni Luis. Hindi na ito mababagong katotohanang hiwalay na sila. Wala na si Luis sa kwarto kinabukasan pagising niya. Si Jacob naman ay nakatulugan na ang paglalaro. Papasok na siya sa Villaroman Construction Corporation. Naulinagan niya si Tanya na may kausap. Inirekomenda ito ni Nanay Dalia dahil anak ito na kaibigan ng nanay niya. Nay, ayoko magpakasal kay Inchik. Bakit niyo ako ibibenta sa matandang yon? Baka po may iba pang paraan, sabi ng dalaga. Halos dinig niya ang sigaw ng nanay nito sa kabilang linya. Ibinabana nito ang telepono matapos masarmonan ng ina. Nagulat pa ito nang makita siya sa likod. Ma'am Kimberly, may kailangan po ba kayo? Wala naman, papasok na ako ng opisina. May problema ba? Napansin niyang pangingilid ng luha nito. Wala naman po. Sa bahay lang po kaya napatawag pong nanay ko. Anong problema? Baka makatulong ako. Naku, nakakahiya po. Okay lang po ako, ma'am. Salamat po. Sige na, huwag ka nang mahiyang magsabi. Sa totoo lang, nakikita ko sarili ko sa'yo. Ma'am Kimberly, nakasanla pong lupang sakahan ng mga magulang ko sa probinsya. Maiilit na po ito ng bangko. Magkano kailangan mo? May naisip na pong solusyon ng nanay ko. Anong solusyon? Ang magpakasal po ako sa mayamang Inchik sa bayan namin. Kaya po ako nagpunta dito para mamasukan ay dahil sa matandang yung napakakulit. Naku Tanya, hindi magandang naisip na solusyon ng nanay mo. Napatitig siya sa bagong kasambahay. Maganda ito't balingkinita ng katawan, lumat hindi lang, maayos manamit at magulo ang kulot nitong buhok ngunit natitiyak niyang kapag naayusan ay magiging maganda ito. Tila may bumbilyang kumislap sa kanyang isip. Tutulungan kitang tubusin ang sakahan ng mga magulang mo. Magpapadala ko ng abogado para ayusin ang problema niya sa lupa. Ma'am Kimberly, malaking halaga po ang kailangan. Inaabot na po ng 3 milyon ang pagkakasanla. Akong bahala. Pero may kapalit. Bumalatay ang kalituhan sa mukha ni Tanya. Ano po ang kapalit? Aakitin mo si Ray. Si Ray po na boyfriend niyo? Oo, siya nga. Kailangan makagawa tayo ng dahilan para magkahiwalay kami. Ma'am Kimberly, imposible po magkagusto sa akin sa Sir Ray. Tignan niyo pong itsura ko. Baka kahit tingin hindi niya po ako tapunan. Madaling gawa ng paraan yan. Akong bahala. Pero Ma'am Kimberly, viral nga pong Facebook ang proposal niya sa inyo kagabi. Bakit po gagawin niyo to? Wala kaming relasyon. Biglaan ng proposal. Ayaw ko lang na mapahiya siya kaya napa-oo ako. Ngayon problema kung paano ako makakawala sa engagement na nangyaring hindi nasisira ang pagiging magkaibigan namin. Tumango ang babae. Ano pong gagawin ko? Hindi pa buong plano ko, bastang kailangan magkahiwalay kami. Sana makagawa tayo ng paraan. Ma'am Kimberly, napakalayo po ng itsura nating dalawa. Maliwanag kung bakit niya kayo nagustuhan. Magbihis ka at idadaan kita sa spa clinic na pinupuntahan ko. Natural kang maganda, konting spot mamahaling damit at gamit lang, okay ka na. Ma'am Kimberly, handa po kong gawin lahat ng ipag-uutos niyo. Sinama niya ito sa mga pinupuntahan niya para magpaganda. Pinagamit din niya ditong isa sa mga condo unit na namana sa ama. Nagpa-deliver din siya ng mga damit at sapatos na magagamit nito. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kailangang mahinto na kagad ang relasyon nila ni Ray nang hindi na maging mas mahirap ang pakikipaghiwalay dito. At ayaw din niya itong masaktan. Pagkagaling niya sa opisina ay pinuntahan niya si Tanya sa kondo. Napakaganda na ni Tanya, halos hindi niya na ito nakilala. Hindi siya nagkamali sa pagkuha dito.
Wow naman, napakaganda mo Tanya. Antonia ang buong mong pangalan, hindi ba? Opo Ma'am Kimberly. Alisin mo ng ma'am, magmula ngayon si Sanya na ang pangalan mo. Magkaibigan tayo, galing ka sa abroad. Yan ang sasabihin natin kay Ray. Halika't sasabihin ko sa yung plano. Niyaya niya si Tanya sa loob upang ilatag ang mga naisip niya. Ipapakilala kitang kaibigan pero may inggit ka sa akin kaya lahat ng meron ako ay gusto mo rin. Yayayain mo siyang magtalik. Po, Ma'am Kimberly, wala pa po kong karanasan. Nagkaroon na po ako ng boyfriend nung high school. Pinangakuan akong babalikan, naghintay lang pala ako sa wala. Nahintakutang sabi ng dalaga. Hindi ka makikipagtalik kay Ray, hindi kita ipapahamak. Bale papatulugin mo siya, tatabi ka sa kanya. Tapos bigla akong darating, makikita ko kaya't makikipag-break ako. Kailangan ko lang na matibay na dahilan para makipaghiwalay. Namutla si Tanya sa pinapagawa niya at hindi ka agad nakapagsalita. Mukhang aatras pa yata ito.